Atin po ngayong simulan ang palagiang pagnonobena sa ina ng laging saklolo. Inang sagdalinis, kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang binubuhay, ipinagdarasan, at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birhen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Ang Diyos ay pag-ibig na sila ng kanyang panukala upang maiayos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ugnayan sa isa't isa at pagpapahalaga sa pananampalataya.
tunay nga mensahe ng Diyos ay ibig nating makamit. At simulan natin ng pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Itinutuwid ng Diyos ang buhay natin, tigib ng maraming pagtalima sa kanyang kautusan at upang lahat ay pagtibayin, upang ipagsangayon sa atin ang lahat na makabubuti at tunay na may kabanalan sa buhay. Naway makamit natin mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Hali kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panukat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panukat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae, at bata. Umpisahan ninyo sa sanktuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patyo. Lakad kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring 4 na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y 4 ng muka at 4 din ng pakpak at may tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak.
Ang mukha nila ay tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kibar, kung saan gumawi yaong isa at doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Atin pong ulitin, laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng salinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan nyo ay mapatunay ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo na siyang hentil at isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal niyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot niyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko sa inyo rin, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pahayag sa mga lagad at kapag dumarating ng pagbasa natin, ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad na ibig sabihin there is great importance or utmost importance ang sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo.
Ito'y kanyang ipapahayag sa mga alagad, sa palaman natin ang mga alagad magninay-nilay at titinan po ano ay sinasabi at kahulugan ng ibinabanghay ng ating Panginoon Kristo, sapagkat ito rin na magiging daan ng kanilang pagiging iba pang mga alagad na sa kanila manggagaling. Upang sabihin din ng ating Panginoon sa balang huli ng kanyang buhay, gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao, ang lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya isinalin ng mga alagad sa iba pang mga alagad, isinalin ng mga alagad sa mga alagad pa. Heto ngayon ang mga nasusulat, isinalin ng mga alagad. At kung ano yung mahalaga noong sinabi ni Kristo ng tuwiran sa kanyang mga alagad, kasing halaga din ang pagdating nito sa ating puso't isipan. Ito ang ating bibigyan ng daan sa ating mabuting balita, ang halaga at kahulugan ng ipinapahayag ni Kristo na hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin itong angking kahalagaan, meron pa rin itong angking kahulugan para sa ating kapakanan. Tingnan natin maigi, sapagkat ito ang mabuting balita para sa atin. Oo, may bahagi ang nakaraan sa sitwasyon ng buhay. Pero ngayon, ito na rin baba ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. May kinalaman ito kung paano natin titingnang maigi para ang hidwaan ay hindi maisakatuparan. O people will be living in peace. Hindi na maaring hindi magkaunawaan, merong pakipagtunggalian. Pero nung araw, ang pakipagtunggalian ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Di ba? May pamumuksa, may pagdanak ng dugo, may kamatayan. Ito yung sasabi ng ating Panginoon Kristo nung siya'y nagpahayag ng mabuting balita, hindi dadaanin sa dahak, hindi dadaanin sa ano pa mang pagdanak ng dugo at kamatayan, kundi in peaceful means, in sa pamagitan ng kapayapaan, magkakaroon ng alitan, oo, pero solusyon sa mga alitan ay magagawa ng paraan. Ito bang miniti ni Kristo na noon ay pinahayag sa mga alagad? Is it true until now? Yan pa ba ang katotohanan hanggang sa kasalukuyan? Kung titingnan natin ang mga alitan ng mga bansa, ang giyera ngayon ng Israel, USA at saka ang Iran against Iran ay talagang may pagdanak ng dugo, karahasan at talagang paggamit ng malalakas na armamento o pamumuksang iyan sa mga tao, buhay at mga lugar o properties ng mga tao. Kaya ibig sabihin, hanggang saan sila matututo upang sabihin ang halaga ng mensahe ni Kristo noon hanggang sa kasalukuyan ay meron ding angking kahalagahan. Binigay ng ating Panginoon sa mga alituntunin. Pero tingnan natin kung ano yung talagang ibinibigay ni Kristo. Pangunahin ay ang pag-uusap, communicating with one another, o ang pag-uusap ng mga nag-aalitan na hindi nagkakaroon ng, ibig sabihin, ang may kapalagayang kalooban talaga dapat ang umiral, pero hindi natin maiwasan, merong hindi pagkakaunawaan at nagbibigay ito ng pag-aalitan sa iba't ibang mga paksa, sa iba't ibang mga damdamin kaya, o kuro-kuro, o palagay sa kanilang kalooban. Ito nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Nangyayari na noon, nangyayari ngayon, sa darating ng panahon, mangyayari din yan. Pero, hindi maialis ang pahayag na ating Panginoon Kristo. Makipag-ugnayan, makipagpaliwanagan sa may magandang kalooban. At hindi nadadala ng simbuyo ng kanyang kalooban. Upang may pagkagalit ba, tunay nga dapat may pagkahinahon. Meron bang pagpapasya o pampumuksa, kundi may pagpipigil sa kanyang sarili, maiwasan ang pamamumuksa ng buhay at ng mga iba pa. Kaya ito yung pumapaloob sa mga pahayag ni Kristo. Unang alituntunin, makipag-unawaan at makipagpalagayang kalooban sa mga taong meron tayong mga hidwaan, hindi pagkakaunawaan, walang suliraning hindi nalulutas sa pamamagitan ng komunikasyon, dialoguing with one another.
Kaya kung may pagkakasala ako o may pagkakasala ang aking kapwa sa akin, makipag-usap at makipagpalagayang kalooban, unawain at magdialog at ipahayag kung ano yung mga suliraning taglay at kung ano ang kalutasan sa mga suliranin na nagiging daan ng kanitong hindi pagkakaunawaan o hidwaan. Pamamaraan niya sa loob sa tatlong ito, sa tatlong ibinibigay ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabihin niya, puntahan mo siya, kausapin mo ng sarilinan, puntahan mo siya. Minsan mabigat yun yung mga bagay na ito kung sino pa yung nagkasala, nagkasala. Siya ang may kasalanan, siya ang pumunta sa akin at makipagliwanagan sa mga hidwaan namin. Ako pa pupunta sa kanya, yun ang mahirap di ba? Pero ang ating Kristo, hindi upang sabihin kung sino nagkakasala, sino na pinagkasalahan, ano ang pinagkasalahan, sino ang talagang dapat sisihin. Hindi ganoon ang ating Kristo, hindi ganoon ang kanyang layunin, kundi hanggat maaari, lutasin ang hindi makakaunawaan, anumang hidwaan, may kalutasan ng lahat ng bagay. Hindi upang iduro o kaya ituro, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang dahilan ng lahat. Hindi ganoon ang ating Kristo. Kaya ang pag-uusap ay hindi na hahantong sa ganitong, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang gumawa na kaguluhang ito. Walang point finger na binibigay sa ating mabuting balita, kundi ang tunay na kahulugan, may kapayapaan ang pag-uusap. Ikalawa, pinapahayag na ating Panginoon Kristo, kung hindi pa sila magkasundo, humanap pa ng mga tetestigo. Alam, yun ang talagang patakaran no araw pa. Kung may 2 o 3 na tetestigo, mas nakalalamang ito sa mga gintong mga pag-uusap. Na ibig sabihin lamang, may itong pagsasangguni sa mga kinauukulan. Kung ang mga kinaukulan niyan ay may kinalaman sa pamilya, mga magulang, mag-usap-usap ang pamilya. Kung ito'y may kinalaman sa may kapitbahay, naging daan ng hidwaan, mag-usap-usap ang mga pamilya na magkakapitbahay. Kung ito ay mga matatalinong tao sa Senado o sa mga batasang bayan, mag-usap kayo. Mag-usap-usap kayo. Naroon pa rin ang pag-uusap, naroon pa rin ang dialogue, naroon pa rin ang layunin upang sila ay mapayapang makapag-usap at magkaroon ng magandang kahinatnan ng kanilang pag-uusapan at ang kanilang suliranin ay napag-usapan at ito'y nakakaroon ng katuparan kung ano man solusyon sa ganitong suliranin. Kaya kung di tayo nagkasundo sa pag-uusap at hindi pa rin maliwanag, many people are really involved in the conflict. Hindi lang kayo. Marami din mga tao sa paligid ninyo. Kayong magkakaibigan, kayong magkakaklase, kayong magpapamilya, kayong mga nasa trabaho, mag-usap-usap. Ito yung pangunahing pinapahayag ni Kristo. Wala nang ibang higit pa sa pamamaraan, kundi ang pag-uusap. Kaya, kung di nakuha ng sarilinan, yung una ay mag-usap-usap ng marami pa. At marami silang maibabahagi para sa kaliwanagan ng inyong pag-uusap. At marami magbabahagi sa kalutasan ng suliranin, kundi man kung lahat ng pinag-awayan o hindi yan kapalagayan kalooban at mayroong pagkakalaban-laban. Napaganda yung katatlo Sinasabi sa ating mabuting balita, pagtitipon ng simbahan. Para sa akin, dulog mo sa Diyos. Sama-sama tayo, halina, tayo magdiriwang ng banal na misa. Ang Diyos ay kumikilos sa ganitong mga hindi pagkakaunawaan ng mga tao, 2 kayo, hindi pagkakaunawaan ng maraming taong involved sa ganitong mga usapin. Ang simbahan ay napakalaga. Ang pagdulog sa Diyos. Kung di natin makayanang tayong mga tao, sagunin mo ang Diyos. Sumama ka sa pagdiriwang na banal na misa. Tunghayan mo ang mabuting balita. Makinig ka sa mga paliwanag ng mabuting balita.
Pag-aralan mo ang mabuting balita ng ating Panginoon Kristo, sapagkat ito'y makatutulong ng higit sa lahat, sapagkat may sangkap na ito ng Diyos. Ang Diyos ay nakikilahok. You let God be involved in the conflict. At wala nang hihigit pa. Sapagkat sumanggunin na tayo sa pagtitipon ng simbahan, sumasanggunin na tayo sa Diyos na ang mga hidwaan, hindi pagkakaunawang gawa ng tao, kung hindi mamalutas ng tao, malulutas yan ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos. At tunghayan mo ang mabuting balita. Tunghayan mo kung anong aral ng mabuting balita, kung anong sinasabi ni Kristo na sa nilalaman ng mabuting balita na ipinapahayag sa natitipong simbahan. Kabilang tayo sa simbahan, tayong lahat, upang sabihin, ang lahat ay magkakaroon ng bisa at kahulugan sa ugnayan natin, sa komunikasyon natin sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay kapiling natin. Siya ay hinahayaan nating lumutang, makita ng lubusan kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya tama-tama, kung may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. So pwede sabihin natin may 2, tayong 2 na tayo hindi nakakaintindihan, isama natin ang Diyos. Hindi ibig sabihin sasangkalang natin ang Diyos, di isinasalang-alang natin ang Diyos na ang lahat ay may kalutasang hindi natin kaya, lulutasin ni Lord yan. May 2, tayong 2. Ano pa kung marami tayo at di pa rin tayo nakaunawaan, kapiling natin ang Diyos. Ano pa ang nakakatipong simbahan, lahat ng ito ay magiging makahulugang buhay pagpapala para sa ating lahat. At hinan natin maigi, tayong lahat na titipon sa bayan ng misa kung ano kahulugan ng buhay. Ano halaga ng buhay kung wala ang Diyos? Mas mahalaga ang buhay kung mayroong ugnayan sa isa at tunay na ang Diyos ay nakikilahok sa ating buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan upang magkaisa tayo, magkaunawaan at anong pamanghidwaan ay malulutas sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay pangunahin sa lahat. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahalan, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda at mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maging malinis ang bunhi at maihanda sa walang hanggang pagkikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Manahan ka sa amin sa bawat yugto ng buhay, lalo na sa gitna ng alitan, hindi pagkakaunawaan at walang kapalagayang kalooban.
Maging saksi ka nawa namin, Panginoon, sa indakilang pagmamahal, upang kami natitipon palagyan, nakapiling ka namin, upang malutas ang lahat ng bagay, magkaunawaan, at ang upang lahat ay nasa ilalim ng iyong mabatalang panukala. Dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin makamit sa buhay, nang ipinapahayag namin sa iyo dakilang pag-ibig ang Ama sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang mahiain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin, pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kahitaasan, sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kahitaasan, sa kahitaasan, sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mo maging banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin ming simbang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kapayapang handog ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos na ito nagbibigay ugnayan sa atin sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-usapan o pakipagkaugnayan sa isa't isa, kapiling natin ang pomay kapal. Halina't ating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at
Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero niyang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina na Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay ng ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo upang makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pakipagtalastasan, pakipag-ugnayan at pakipagkapwa-tao, kapalagayang kaloobang kapiling si Kristo. Salamat sa... Pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos
Maria.